umpisa na agad natin dahil kapapasok lamang po na balita. Ito pong okay, ang mismong ano po, no, si Remulla po, etong nagsabi po sa DILG, no, nagpatawag po ng press con para po dito sa di umano'y foul play or pagkakaroon ng malalim na investigasyon hinggil dito sa pagkamatay ng dating USEC ng ano po DPWH, di ba? Oh, yan. Ito yung lagi natin sinasabi, mga kababayan. Lagi po tayong babatay sa mga lumalabas na balita para po tayo ay hindi nagiging fake news. Hindi po kagaya ng mga DDS na pinagdidiinan nila na ang fake news na nilalabas nila ay di umano ay sinadya daw ng ating mahal na Pangulo ng gobyernong ito, no, na mamatay itong sino ba naman ang siraulo or tarantado minuminuto ang gagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen, 'di ba? Kung hindi, 'di ba, yung mga utak lang nila ang naglalaro. Yung mga utak kasi ng mga DDS tuyot na eh. Oh, tuyot sa fentanyl, mga kababayan. 'Di ba? Oh, sabi na naman ng mga DDS diyan, iyabang mo Birador Pikwa. Eh wala kayong magagawa, totoo at real talk ang sinasabi ko, kagaya ng inyong amo na tuyot na ang utak, no, na nasa dahig. Oh, tuyot na utak, tuyot pa ang katawan. Oh, 'di ba? Kumbaga sa ano, madaling maabo. Okay? So eto po, pakinggan mo natin yung kakapasok lamang na balita dito po sa Camp Crame, Quezon City, mga kababayan. Eto po itong haya natin ito, no? At meron pong ano rito, isiniwalat itong si ano, DILG Secretary Remulla dito po sa nangyari or sa di umano'y pagpapatiwakal ni dating USEC ng DPWH. Okay, eto na. Let's play. Ano lamang po kung loud and clear tayo para hindi po tayo malintana. Kung loud and clear sa inyo, okay? USEC of the DPWH asked to be dropped off by her driver along Camp 5 in Cannon Road. The driver followed the instructions and left her there. Later at 5 o'clock, he went back to the hotel looking if she went back by herself. Not finding her, he reported the matter to the police. Upon reporting, at around 8 p.m., her body was found in the bottom of a ravine, approximately 20 to 23 meters high. Was her from the point from the height from the direct vertical descent. That she was found unconscious and unresponsive, and was declared dead on arrival when she arrived in the hospital. Unconscious. Number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga. Correct. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Correct. This isn't just any chat. It's click malinaw naman yan, mga kababayan. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Correct. Kung naman merong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Yan. Ganyan naman dapat, di ba? Mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw.
balikan ko na rin yung punto mo kanina. Dito mo kay Yusek Cabral. Okay. So, ito mga kababayan, malinaw. At sinabi po, no, ni secretary na may mananagot pa rin. Hindi po titigil ang ating administrasyon, which is dapat naman talaga, 'di ba? Dahil yan ang panawagan ng taong bayan. May managot at dapat managot. 'Di ba? Kasi kung tutusin mga kababayan, etong issue na ito, sa flood control issue na ito, matagal na 'to eh. Oh, way back before pa. Meron ng mga ganitong klase ng mga anomalya dito sa gobyerno, okay? Ang problema lang noon, mga kababayan, walang tumayo na presidente. Natatangi lamang po si Pangulong Bongbong Marcos ang organisa ng mga ganitong klase ng investigasyon at nabulabog ng malalaking sindikato. Punta naman tayo doon sa foul play na tinatawag. Bakit po naisipan ng DILG or ng Camp Crame, no, na ipa-DNA at via autopsy itong katawan na ito ni dating Yusek Cabral? Dahil bakit po? Dahil kailangan talaga yan para hindi mahokus-pokus. 'Di ba? Sila na mismo nagsabi, baka mamaya budol-budol ito eh. Baka gusto lamang tumakas doon sa pagkakasala. Hindi naman nila sinasabi na hindi yon si Yusek Cabral, 'di ba? Ang sinasabi lang nila, gusto lamang nilang iklaro, 'di ba? Sa sambayan ng Pilipino na meron talaga na Yusek Cabral, dating Yusek, no, ng DPWH na nagpatiwakal, 'di ba? Kaya po importante yung mga ganitong balita, lagi natin sinasabi na ito po ang ating tangkilikin. Huwag po tayo tumangkilik doon sa mga DDS na kanya-kanya ng argumento, 'di ba? Kanya-kanya ng mga posisyon kung ano ang sa tingin nilang pangyayari, 'di ba? Okay lang yung magbigay ka ng opinion, pero let's go with the facts, 'di ba? Tama naman 'di ba? Let's go with the basic first. Okay? Huwag muna tayo mag-conclusion basta-basta na kesyo ito ay pakulo ng administrasyong Bongbong Marcos. Yun yung pinapalabas ng mga DDS eh. Ito daw ay para raw maligtas. Sinadya raw nila na kunwari patay dahil wala naman daw bangkay, 'di ba? Ito yung mga mga kababayan, ito yung mga sinasabi natin na ang mga DDS ay magpapakalat yan. Mahilig yan sa mind game. Mahilig po yan sa tinatawag na pag-mind gaming sa mga kababayan natin Pilipino. Okay? Para po, pag na-mind game nila ang sambayan ng Pilipino, iisipin ng sambayan na ay oo nga, pakulo lang ito ng Pangulong Bongbong Marcos, pinaglololoko tayo nito. Ganon yung gusto nilang sumagi sa isip ng sambayan ng Pilipino. Which is mali po yun, mga kababayan. Ito mismo, no, si Secretary, nagsabi mismo, si Secretary Remulla na, iimbestigahan at dadaan po sa autopsy. Diba? Tuloy natin. Na-secure na po ba yung mga belongings niya, mga cellphone niya? Yes, doon na. The cellphone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're gonna ask it later. We're also gonna have to ask access to the computer, computers or laptops of Yusek Cabral. But that will have to be subject to a subpoena by the Sandigan Bayan or by the Ombudsman or the NBI in their investigation. So after na-retrieve po ng remains, na ibigay po sa pamilya yung mga... Parang gano'n nangyari. Tama po ba yung protocol na it was a crime scene. So there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. And we are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death, kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play.